May naalala pala ako doon sa amin doon. Yung dati po kayo nagdadala po sa amin Jollibee. Oo. Ang gawa po tatay kasi hirang po yung manok. Anong ginagawa? Hirang po sa manok. Pulutan kasi. Antira lamang po doon kanin. Uy, napakawalang yan naman nun. Yung mga time na nagte-take out tayo ng kakainin nyo, kinukuha niya lahat ng manok at ipampupulutan. Ganun katindi yung papa mo, di ba? Na alam niyang para sa inyo na mag-iina, kukunin niya pa para lang mabigyan ng luho yung pag-iinom niya. Tindi. Pinabibilib talaga ako ni papa mo, ate niya, sa mga ginawa niya. Hindi siya masabing tatay. Kasi ang tatay, ang totoong tatay, guys, ay ultimo isusubo mo na lang, ibibigay mo pa yan sa anak mo. Siya baligtad, guys. Ultimo isusubo na lang ng anak niya, kukunin niya pa. Makalipas nga ang isang araw na hindi kami makabisita kay Ate Ninya, ay hindi na rin namin nalaman kung ano na yung iba pang update sa nangyari sa kanyang pabahay. Kaya ngayong araw ang aming team ay nagbiyahe patungo muli sa Rosario, Batangas, upang nang sa ganon ay malaman natin kung ano na ba ang sistema o kalagayan ng pabahay natin kay Ate Ninya, dahil maging kami man lahat ay gustong gusto nang matapos ito. Kaya't samahan nyo ang aming team na magbiyahe ngayong araw. Napaka-traffic, guys. Hindi na lang, nakamotor tayo. Anong pangalan niya, Nay? Adora Antilor po. Si Nanay Adora. Taga saan kayo? Taga dito? Ito yung po bahay namin. Saan? Yan po. Ah, dyan? Opo. Okay, minsan na ako nakatigil dyan yata sa inyo eh, o Nay. Tapos ako din yung binanggit ni Para sa Tere. inyo. Nay, maraming salamat, Nay, ha? Thank you po. God bless, Nay. Free from all ropes, fair or straight, the one who can't be contained. A stallion set free. Wind in my hair, sweet essence of me. Okay, game. So, guys, welcome back sa channel natin. Ngayong araw po ay napakaganda ng panahon na ibinigay sa amin para magbiyahe kasi nakamotor lang kami ngayon. Kasi nga medyo late na kami nakalabas. Pero yun nga, buti na lang may mga motorsiklo tayong maaasahan sa alam mo yun, yung madalian na biyahe. So ngayon, ang kasama ko lang ay si Mac tsaka si Luke. So ngayon ay wala si JM dahil si JM po ay kasalukuyang nagbabakasyon. Ayun, kagabi, nagbiyahe siya mula Lipa City, Batangas, pagkakuha nila ng passport, and then diretso na po sa Tugigaraw yung biyahe niya. So kanina nandoon naman siya, safe naman nakauwi. And then ayun, kaya kami lang muna magkakasama. Pupunta po kami ngayon dito sa pabahay para tingnan kung ano na yung naging update doon sa pinapagawa natin, kasi nakikiusap nga ako na baka pwedeng within 5 days or 1 week ay matapos na po talaga itong bahay din, kasi nga gusto ko nang, alam mo yun, matapos na makapag-ribbon cutting na tayo, ganyan, kasi talagang ang laki na din ng dinelay nung pagpapagawa natin. Bukod din dun sa materyales, ayun, minsan yung gumagawa ay wala nga. So tara, puntahan natin doon na makita po natin kung ano na po yung update. At muli, nagpapasalamat pala muna ako sa mga tumulong sa atin dito sa pabahay. Hindi ko na kayo isa-isahin. At kay Ninang Adelina, shoutout sa'yo. Maraming salamat po. Kaya tara, punta na tayo. Alright. Ay, andito pa pala sila, Luke, naiwan. Antayin natin sila. Ito, oh. Ano, dadalhin niyo yung bag niyo?
Kaya nyo pa ba? Kaya pa, busy. Ano yun? Battery? Saan nakalagay? Ito po ba yun? Oo, yan. Tara, sakbat mo na para di ka mahirapan. May nagtatrabaho ngayon yata guys, meron. Kita ko may karpinterong lumabas kanina. Diretso na tayo dun sa loob, sa likod ng bahay. Tingnan muna natin siguro. Or magpapaalam muna tayo. Tao po! Tao! Nandito pala si ate. Nagagawa po sila. Sino po nagagawa ate niya? Kuya Ates, Kuya Fidel. Silang dalawa? Yung isang kasama ko yung... Ilan sila? Si Kuya Mark nandyan wala? Wala yung kasama ko yung... Bakit hindi na nagtatrabaho si Kuya Mark? Ano nangyari? Hindi na kasama. Hindi nagagawa? Ewan ko. Ay, bakit nagkaganon? Ate, pwedeng patayin muna natin niya yung radyo mo? Sige po. At kukunin ko itong upuan. Kukunin natin itong upuan mo. Ano nangyari kay Kuya Mark? Bakit nagkaganon? Ano nangyari sa kanya? Para nakapagtanga naman, biglaan naman yata po ate ninyang hindi na po magtatrabaho si Kuya Mark. Nakakapagtaka naman yun. Paano niyo po nalaman natin ninyo hindi na magawa si Kuya Mark? Sabi lang po, tiisil. Si Ate Isil na nagsabi? Bakit daw po kaya? Hindi ko lang po alam. Pero si Ate Isil kaya alam niyo yung dahilan? Baka naman. Nandiyan po si Ate Isil ngayon wala? Apa, Nandiyan. nakahiga pa. Sige, mamaya na lang tatanungin natin. Ibig sabihin kahapon may nagtrabaho dito? Papang pa? Opo, Kuya Aris. Si Kuya Aris din? Ibig sabihin hindi napasok si Kuya Aris? Hindi po. Sa Hindi trabaho? ko na daw po eh. Okay lang kaya yun? Opo. Okay, dito pala nagtatrabaho si... Kahapon po, nag-finish sila. Doon sa tabing sila. Balita ko nga doon, natapos yata lahat kahapon ano? Opo, tapos po ngayon doon daw sa Kubita. Magaling talaga, mabilis kapag ka nandito rin si Kuya Aris talaga nagtatrabaho. Mabilis matatapos yung trabaho kasi imagine nyo, nung si Kuya Mark at saka isang kasama niya ang natapos, ay si Kuya Mark ba yun? Hindi pala, yung isa ay natapos nila isang side lang, di ba? Yung likod lang nung nakaraan. Sino pa? Yung nagtrabaho nung nakaraan, di ba? Yung likod lang yung natapos. Pero kahapon na nagtrabaho si Kuya Mark kasama, ang natapos ay dalawa. Dalawang side yung harap, tapos yung likod, yung pinakalikod pala. Yun yung natapos kahapon. Bali dalawang side. Kuya Aris ang nagawa yung finish kahapon. Sino katulong niya? Tulong-tulong mo sila ng tatlo. Tatlo sila. po yan. Okay, tatlo sila. Okay. So, yun. Ang nagtrabaho pala naman ay tatlo. Kaya, natapos agad lahat na ng finishing sa labas. Okay na. Ngayon, loob na yung tinatrabaho nila. Loob na ng bahay. Kasi atin niya gusto ko na rin talagang matapos kasi yung bahay mo. Gusto ko na po rin kasi puno na din kasi sa bahay yung mga gamit mo atin niya. Wala na kaming madaanan. Hindi, bukod doon siyempre gusto ko na rin ng makalipat po talaga kayo. Kamusta po yung nagawa ng pinto? Nagpunta po dito? Hindi pa ho. Sabi, bukas yata. Bukas? Ikakabit yung pinto? Bukas yata akong sukat. Hindi, ginawa na nila yun eh. Susukat yata na. Baka isusukat yung pintong ginawa. Baka. Tapos si diretso kabit na yun siguro. Kasi yung nagagawa guys ng pinto dito, mabilis pala sila, pati yung bintana, hindi ko alam. Kasi palibasa na sanay din ako sa Bicol siguro, na matagal. Doon pag nagpagawa ka kahit jealousy lang, 1 week pa yun bago may kabit. Pero dito, kahit pala maghapon, may kakabit yung bintana guys, kahit sliding, kahit jealousy. Maalin doon, may kakabit within 1 day. Pati yung pinto, kapag ginawa nila ngayong araw, kinahaponan o kinabukasan, pwede na agad may kabit. Ganun kabilis. Dito pala magtrabaho ang tao. Kamusta mga anak mo? Yung pong isa, lagi pong utosan kayo ninong. Maglinis nga po doon sa harapan namin. Inuutosan mo? Ang ganyan po ninong, ayaw po talaga sa akin sulod. Pero sa ninong niya sumusunod? Naglilinis hindi? Naglilinis pa. Ngayon? Apa, Okay. nagwawalis-walis. Nagwawalis. Mabuti naman. Utas po kaya ninong eh. Mabuti naman sumusunod sa ninong mo ay sa kuya mo. Apa. Tingnan natin. Tara, sumama kami natin niya. Alright, tara guys. Tingnan natin din sa likod. Tingnan natin kung anong ginagawa ni ninyo at sinabi natin ninyo ay naglilinis daw yata. So check natin. Ay, tapos na Ay, grabe. Tapos na nga. Ay, sa ninyo naglilinis Tapos na na-finish. Na-finish na lahat. Dito sa harap, dito sa gilid. Dito din sa likod. Ayan, tapos na rin. Pati din siguro sa gilid niya dito sa may pintuan. Tapos na rin yata. Kasi Kuya Aris.
Ito, tapos na. Lahat na ay, pala si Kuya Aris. Yan pala si Kuya Aris. Ano ninyo? Kamusta? O, buti naglilinis-linis ka. Ha? Si mama mo daw yata nagutos sa'yo kanina. Ayaw mo sumunod. Si Kuya Aris pa yung kailangan magutos sa'yo. Paano pagkain na lang ni mama mo? Wala na si Kuya Aris. Nasa trabaho. Hindi ka maasahan pala ni mama mo. At ayaw mo sundin. Tara, pasok tayo sa loob. Sila Kuya Aris gagawa. CR na pala. Ang bilis ah. Tayo agad yung sa may CR. Kuya Aris, kamusta po? Paano po yung Kuya Aris? Di ka pa na nagpasok? Simula kahapon? Tataanahin muna namin para madali. Tulungan ko mga. Para matapos na po? Ay, grabe eh. Okay na, ito na lang siya. Oo nga, tapos division na lang. Tapos na ano? Sino po ang pwede nating pagawain sa tiles? Kakamitin na lang. Ay, sige po Kuya Aris. O yan o. Ano yun, nalagyan na kaagad dito ng ano, para sa CR. And then division na lang ito. Tapos yung ano, tiles. Ay, paano kaya Kuya Aris yung sa ano, sa bintana? Nakausap kaya nila Ate Lindy? Hindi ko lang. Kasi gusto ko din sana makausap kung mas okay yung sliding, di baka sliding na lang. Pero kung ano yung mas ano, niisip ko kasi guys kung ano yung mas ano, mas better kumbaga, yung magiging safe sila. Kung yung jealousy or yung sliding window. Bakit po hindi na natrabaho si Kuya Mark? Anong nangyari sa kanya? Baka masama pa lasa. Masama pa pakiramdam? Tatawa si Kuya Aris ah. Ano yung, yung deposito eh nahibas-hibas naman yung tubig. Kaso kapag umulan na naman ito, mapuno na naman ng tubig yan. Nagkain na po kayo? Tanghalian na po kayo? Ay, yung materialis po na-deliver dito? Yung buhangin na. Buhangin lang? Ano pa po bang ibang kailangan? Yung year, hindi pa rin nadadala hanggang ngayon? Hala. Nilagyan lang namin nung nagpagyanisa namin kaya. Nilagay nyo muna? Ordinary. Bakit wala po? Bakit hindi pa nadideliver? Ayan eh. Siminto lang ang ina. Bilis lang dito kung sakali at saka doon sa bag. Ang kailangan pa natin ay simento. Mga ilan pong ano, simento. Bigyan mo ako Kuya Aris ng lista pati yung tiles. Tingin mo kung ilang tiles magagamit. Siguro yung, yung 60 by 60 60. by 60 na siguro para mabilis. Ano? Para mabilis si kabit. Kasi kapag ka maliliit, ganoon din naman yun. Diba? Dapat mauna yung bago yung division natin. O bago yung division, kailangan mauna yun. O sige, kung bukas pwede ko na padala dito yun. Ano? Pwede ko na ipa-deliver dito. Sige, tama nga. Una dapat yun. Mailapat mo na yung ano. Kung may ipit yung bakal. Oo nga po. Sige. Tile 60 by 60. Ang kailangan ko lang Kuya Aris malaman din kung ilang piraso. Sige po, kahit antayin ko ngayon kung may bibigyan sa akin yung bilang ng simento, ng tiles. Sige. Kaya amin natin si Kuya Aris na magsukat para makabuelo sila. And then mamaya Kuya, kamusta? Nag-ahit ka na ngayon ha? Nag-ahit na si Kuya ng balbas niya. Tara, dito muna tayo para makabuelo dyan si Kuya Aris saka mga nagtatrabaho. At pampasikip tayo dyan. Ano kaya nangyari kay Kuya Mark? Marumi na yung ano nyo, pinagsusulatan na nila ano. Yung hardiplex na gagamitin sa division nyo. Ako nga pala Ate Ninya, kamusta pala nung ngayong linggo? Sisimba ka? Sasama ka ba sa kanila sa simbahan? Sasama na po. Nakapagsimba ka na ba kahit isang beses? Hindi pa? Dati po yung pong nagyan pa rin dati. Pero itong ngayon wala pa? Hindi pa ano? Hindi pa rin kasi nabawalan nga po ako sa tatay. Pero ito, bukas sasama ka kala Ate Lindy? Sa pagsimba?
sama ka na. Kasi kung bukas naman ay nandiyan din naman si Kuya Aris, may gagawa naman, may magtatrabaho, may magbabantay naman sa mga tao, no? Kaya pwede ka sigurong sumama. Kasama na nga po ako parang. Maganda po yun. Wala naman po kayong problema dito. Wala po. Wala ka naman problema. Kahapon po galing po ako sa galing po ako bumalik. Naghiga na po ako talaga. Masakit talaga tiyan ko. Sabi ko, sila po Kuya Aris na dyan. Sabi ko, ate, bakit daw? Masakit ang tiyan ko. Yung hilot po ako, ate, isil tiyan ko. Tapos po naglagang natin tubig. Painom sa ako. Pero ngayon, maayos-ayos na paramdam mo. Masakit pa rin po. Nakapundo lang ang sakit. Ay, ganun. Bakit baka nabibinat ka na? Hindi ko lang po. Baka nabibinat ka na Kaya po hindi kumain po gabi. Baka kakabuhat-buhat mo atanin niya. Kaya po nabibinat na siguro kayo. Wala ko nga po, hindi ko kaya matulog gabi ko. Ako akit. Ako po yan higa, upo. Hanggang nagsuka na nga po ko doon sa sukutin. Ay, grabe. Sige, ate Ninya, ganito. By siguro by Martes or Merkules. Martes or Merkules, pwede po ba tayong sumaglit magpa-check up? Para po malaman din natin, baka mamaya po yung nabibinat din kayo. Baka may mga kailangan din gamot kayong inumin. Tapos pupunta po tayo sa psychiatrist. Ha? Ayos po ba sa inyo yan? Sa Merkules? Okay lang? Sige, masusunduin po namin kayo dito ng team para makapunta po tayo sa psychiatrist at mapatingnan namin kayo. Ha? Para nang sa ganun malaman natin kung ano yung mga antidepressant na gamot para mabawas-bawasan yung inyo pong pag-iisip-isip. Oo nga pala, Ate Ninya, may good news ako sa iyo. May package ka na naman pala na darating. Ngayong araw din mismo na sa bahay. Dapat kahapon pa yun. Kaso kahapon nasa Lipa, Batangas kami. Kumukuha kami ng passport kahapon ng mga bata. Hindi na i-deliver sa bahay, walang tao. Pero ngayon daratingin dun sa bahay. Anong gusto mo? Daling ko na ba dito bukas o pag-ayos na yung bahay mo? Ayos na lang po ang bahay. Pag-ayos na? O parang plano natin niya punuin talaga yung bahay namin, ha? Gusto ko po pag natapos na lang. Pag natapos na lang? Okay, sige, walang problema. Kung yun po yung gusto po ninyo, wala namang... Salamat din po doon sa nagbigay. Oo, sige, salamat kay ma'am. Siguro banggitin na lang natin pangalan niya. Tingnan ko din kung nagpapabanggit. Pag dadala na namin dito yung yung package ni Ate Ninya. Tsaka hindi ko din alam kung saan bansa pagaling kasi yun. Okay. So, wala pa ba sa'yo dito balitang RTIA? Wala ba? Hindi pa. Wala man lang sa iyo yung natawag? Wala pa. Yata, hindi ko alam pa kanya. Hindi, wala man lang sa iyong update sa pagpapacheck up mo, sa counseling? Wala ba sa'yong sinasabi sa Ate Lindy? Wala pa. Yun lang. Kasi inaantay ko din to guys talaga. Yung baka nagbabaka sakala kung baka may maging update doon sa sinabi ng RTIA na ipapa-counseling si Ate Ninya. Pero ayun nga, until now ay siguro sobrang busy pa rin talaga ng RTIA. Kaya sabi ko tayo na nga muna yung kikilos, di ba? So enough naman na siguro yung pag-antay din natin para tayo na muna yung magbigay ng paunang lunas sa ni Ate Ninya sa nararamdaman nga niyang stress o depression, di ba? Para na sa ganun ay makatulong-tulong pa tayo sa kanya. Kahit paano. Kunting-kunti na lang yung bahay mo, Ate Ninya. Nga po mabilis po matapos. Bilis matapos, no? Mabilis po matapos. Lalo pong nandiyan si Kuya Aris, di ba? Opo. Grabe. Ito nga po sasabihin ko sa inyo pag po natapos ang aking bahay. Ano yun? Yan po ang iiwanan ninyo sa akin ala-ala. Yung bahay. Oo, Ate Ninya. Yan yung masasabi mo na minsang may Team Marcos na naging bahagi ng buhay ng pamilya ninyo. Ninya, no? Ayun yung may iwan namin sa pamilya niyo pagdating ng time na kami ay umahanap naman ng ibang matutulungan. Ayan yung isa sa alaala ng Team Marcos na may iwan sa pamilya mo, Ate Ninya. Kaya pagkaingatan mo, ha, Ate Ninya? Alagaan mo, wag mong hayaan yung mga anak mo sinusulat-sulatan yung dingding nyo, kung may pintura na. Huwag mong hayaan sila na kumbaga idumihan o babuyin yung bahay mo. Ha? Dahil ikaw yung magulang, ikaw yung magpapasunod sa kanila. Ha?
Kasi nakita ko yung bahay nyo dati, talagang siguro gulo ng mga bata yun. At may isa ako sing tanong, bakit po yung bahay ninyo doon nakakalat lahat ng gamit? Nga po, galing pala kayo doon. Sa bagay, hindi ko naman po kayo masisisi kung may ala-ala pa rin kayo bilang sa tatay ko. Pero bakit ganun yung bahay nyo? Ano nangyari? Eh, kalat yata ako sininyo doon. Sininyo may gawa nun? Opo, sila naman po siya. Laging nagdagala doon. Maalala pa rin yata po. Yung tatay niya? Grabe kasing kalat na nagpunta kami noong nakaraan, guys. Alam mo yung parang isinabog yung yung lahat ng gamit. Wala na ba kayong importanteng gamit doon? Wag na. Wala na, no? Siguro yun, maganda naman sana mailagay natin sa sako. Para, alam mo yun, hindi naman ganun. Tapos para kapag kasinunog o bigibain yung bahay nyo, walang masyadong lilinisin. Kasi lilinisin pa din yun kapag kadating ng Nakita ko nga dun yung panlason sa daga. Hindi yata panlason yun, pantrap yata sa daga yun, panghuli ng daga. Ayun ba yung sinasabi mo nung nakaraan? Hindi po. Hindi yun? Iba ko yun, sa langaw yun. Sa langaw pala yun. Okay. So, tinin niya, ano pa ba ang request mo sa team namin? May naalala pala ako doon sa amin doon. Yung dati po kayo nagdadala po sa amin Jollibee. Oh. Ang gawa po tatay kasi hirang po yung manok. Anong ginagawa? Hirang po sa manok. Pulutan kasi ang tira lamang po doon kanin. Uy, napakawalang yan naman nun. Yung mga time na nagte-take out tayo ng kakainin nyo, kinukuha niya lahat ng manok at ipampupulutan. Wow. Amin naman po sa magiging gulay kahit manunggay lang. Tapos ang matitira sa inyo yung kanin nung sa in-order natin. Hindi ko alam yun, guys. Ang tindi naman nun. Ganun katindi yung papa mo. Diba? Na alam niyang para sa inyo na mag-iina, kukunin niya pa para lang mabigyan ng luho yung pag-iinom niya. Ang tindi. Pinabibilib talaga ako ni papa mo, ate niya, sa mga ginawa niya. Ba't di mo sa akin sinabi dati yung ganun? Natatakot po ako. Baka sabihin naman po tatay dati, hanggang ulam babanggit mo pa sa... Grabe naman. Hindi naman kasi para sa kanya yun. Para sa inyo mag-iina yun. O, alam ko maliit na bagay, guys. Pero alam mo yun, yung napakawalang konsensya mo naman na isusubo na lang. Hindi siya masabing tatay. Kasi ang tatay, ang totoong tatay, guys, ay ultimo isusubo mo na lang, ibibigay mo pa yan sa anak mo. Siya baligtad, guys. Ultimo isusubo na lang ng anak niya, kukunin niya pa. Di ba? Opposite yung papa mo baligtad siya Grabe, nakakabilib, pinabibilib talaga ako ni papa mo Tony. Bibigay naman po sa amin, isang gayat lamang, hati-hati pa po kami mag-ina. Hindi, tapos kukunin na niya yun, ipampupulutan na. Apo. Grabe. Yun po ang pumasok sa isip kong naalala ko pala. Yun yung hindi mo sa akin, isa sa hindi mo sa akin nasabi nun. Opo. Matanong kita, niya, ano pang mga bagay ba yung hindi mo sa akin sinasabi nung mga panahon na napunta ako sa tatay mo, sa inyo dyan? May mga naalala ka pa ba na ginagawa sa inyo ng papa mo na hindi mo sa akin masabi-sabi nun? Bukod sa ginagawa sa'yo. Ngayon, sabihin mo po sa akin niya na dating itinatanggi niyo po. Ito po ba si ninyo? Hindi ko lang po alam yan ng kaninyo kung ano po sabi sa kanyang mama Pero noong mga panahon niya na nandyan yung papa mo, matanong ko lang, kung hindi mo mamasamain, sinasaktan niya talaga itong anak niya? Sino niyo po? Oo? Opo. Totoo po yung bato po sa gulo. Binabato siya ng itak? Opo. O buti hindi tumatama yung talim? Kung hindi po susunod. Lalo na po pag pong pilit mangutang po sa tindahan. Isang gin para makabarik lang po siya. Ay, grabe. Pipilitin niya yung anak mo si ninyo mangutang. Makautang lamang po kapalit po sa kahoy. Ay, hindi. Grabe. Tapos kapag hindi sumusunod si ninyo, babatuhin na pong gulo. batuhin ang itak. Anong reaction mo naman kapag ka ganun bilang nanay? Natatakot lang po ako. Hindi po ako luwalaban po. Natakot ka sa papa mo noon? Natatakot po ako. Baka po wala naman talaga tutulong sa akin dati. Sa dami na nga pong anak ko, 3. Sabi ko baka malabo na kung itutulong pa sa akin. Grabe no?
Ang galing din talaga ng Panginoon. Alam mo. Magpapasalamat po naman ako sa Diyos. Dawating po yung taong nagturo po sa inyo. Para makapunta kami dyan sa inyo. Yun lang. Wala lang po siya. Grabe. Ayun. Isipin mo yun, yung akala mo wala nang tutulong sa iyo at habang buhay ka na nakakulong din sa papa mo hindi pala, no? Mabago pala. So guys, ito yung patunay na alam mo yun, kahit na lubog ka na sa problema, huwag mong iisipin na hanggang dito na lang ako, ito na yung katapusan ng buhay ko, dito na lang ako matatapos. Hindi yun. Kasi tinan nyo yung kay ate niya, sobrang bigat ng pinagdaanan niya, as in mabigat na para kang nakakulong sa hula, pero may pag-asa pa pala. So yun yung isa sa lesson sa mga tao na pakiramdam mo down na down ka na, punong-puno ka ng problema, pero pinagkaitan ka na ng panahon, pero hindi yun yung hindi doon natatapos yung buhay mo 'di ba? Mag-pray ka lang, si God yung bahalang kumilos para sa iyo. Yun lang yun. At hindi habang buhay nandiyan ka, parang ganun, 'di ba? So ang galing talaga ng mga natututunan natin sa mga pinupuntahan natin, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng motivation na lumabang pa sa buhay. Alam mo ba, tinin niya, sa tingin mo, bigyan mo ako ng opinion, idea. Meron kasing lumalapit sa amin sa Maynila. Kaparas po ng case mo. Kaparas ng kaso mo, kung ano yung dinadanas mo sa papa mo. Sa tingin mo, pwede kaya namin siyang tulungan kagaya ng pagtulong na ginawa namin sa'yo? Opo, okay lang po sa akin. Maganda kaya yun? Na matulungan din yung kagaya ng dinadanas mo? Hindi lang naman po ako ang taong naghihirap sa... At nakakaranas ng ganyan. Ngayon, ate niya, kung mapanood nila itong video natin na ito, nakasalukuyang wala pa kami, hindi pa kami nakakarating sa kanila, anong payo ang may bibigay mo sa kanya, kagaya ng nararanasan mo? Parang po, makaraos po kayo. Kagaya ko, nakabangon sa... Mawala sa tatay ko po. Mag-pray lang. Opo. Mag-pray lang at sabi ko nga guys, kung will ni God na makarating tayo ng Manila dito sa inilalapit sa atin, mangyari yun, di ba? Kung will ni God na matulungan natin tong tao na to, kasi talagang simula nung na-vlog si ate niya guys, nagsilabasan talaga yung mga cases na ganito sa kanya na walang lakas ng loob na lumaban. Pero dahil sa nakita nila kay ate niya, na-motivate sila na may pag-asa pa pala kami. Kaya tayo yung naiisip naman nila na makakatulong sa kanila. Kaya sabi ko, yung mga taong umaasa sa atin dahil sa nangyari kay ate niya, wala namang problema Basta maramdaman lang din namin na ginaguide kami ni God doon. Makakatulong kami sa problema nila. Yun lang naman. Okay, pwede ba nating saglitin si Ate Isel kung okay lang? Baka kasi may problema din si kuya mo. Malaman natin. Ate Isel! Tulog ba? Ate Isel! Tawag ka, Kuya Marcos. Tulog ba siya? Hindi. Hindi po, nagsisilpon lang. Hindi cellphone. Nakahiga lang po. Okay, kusapin natin guys. Kasi baka alam ni Ate Isel yung problema ni Kuya Mike. Malaman natin kung ano yung problema niya. Baka mamaya may hinanakit na pala o may something na hindi pa natin alam, di ba? So buti na alamin natin. Okay, antay-antay lang natin May guys. tangon po ako diyan pag po kayo natapos sa Ate Isel. Ano yun? May tangon po ako pag po natapos ang Ate Isel. May tanong. Apa, Ngayon na. nagising na pa na. Okay. Umiyak. Grabe yung buhok ng anak mo. Talagang napakakapal ng yung buhok niya. Ate Isel, tanong ko lang sana. Sabi niya, hindi na daw magtatrabaho si Kamag. Ano nangyari? Yun din ang balita namin na sabi daw pagkatapos daw ng flooring, hindi na daw gagawin. Hindi na daw gagawa. Hindi naman sa amin nagsasabi. Bakit kaya? Ano kaya ang problema niya? Hindi ko lang alam din. Kasi Sabi nila sa amin. dahil hindi na magtatrabaho. Okay. So sa atin wala namang problema. Ang sa atin lang naman, kaya lang din naman natin kinuha si Kuya Mark dati para magkaroon siya din ng trabaho. Pero kung siya mismo yung may ayaw na, sabi ko nga, ayun lagi natin sinasabi, pag yung mismong may katawan na yung ayaw, wag na natin pilitin. So okay lang. At least nakatulong naman din sa yung kuya mo, di ba? At least nagtrabaho din naman siya, tinupad naman niya yung sabi niya na gagawa siya. Natutuwa lang din ako, Ate Isel, kasi ayun nga, within one day natapos pala nila Kuya Aris yung kahapon, yung likod tapos yung pinakang harap na finishing. Ngayon nasa loob na sila.
Ang ganda din talaga kung wala nga lang din talagang trabaho to si Kuya Aris, matagal na itong tapos eh, di ba? Naniniwala ako na yung sinabi niyang within 2 weeks, tapos talaga sigurado kung si Kuya Aris walang trabaho. May trabaho kasi siya kumbaga. Pero ano po bang kailangan pati Isil dito? Sinasabi niya sa akin kanina yung lababo daw. Okay. Yung single lang. Single lang. Isahan. Lababo. Semento sinabi niya rin. Tapos yung tiles, ano pa ba? Yung salamin kaya walang update? Wala. Si Ate Lindy wala? Wala. Iwan ko lang, chinat niya wari ko si Madam. Gusto ko sana makausap kung ano yung may kumbaga sa pag-uusap namin kung alin mas okay, kung yung jealousy o yung sliding, gano'n. Gusto ko sana rin makausap. Saan po ba banda yun? Ano, may tubigan dun sa trangka. Malapit din sa Vicente Hardware yan? Oo. Tige yung kanto, tapos may tindahan ng, may bakery din doon, harap lang talaga. Harap ng bakery? Oo, yun, sa kabilang highway. Okay, alam ko na. Sige, dadaanan na mamaya para makausap ko na ng personal. Kasi wala pa nagsusukat, ano? Wala po. Yung sa pintuan po. Ay, pinuntahan namin yung isang araw. Sabi, i-deliver na daw, pero gagawin pa naman daw nila. Sila din po ang mismo magkakabit mo dito. Yun lang. Baka gawa lang sila, ano? Oo, gawa na. Pero sabi nga ni Ares, siguro may ano ba yung lock niya? Kasi sabi ni Ares, nakalimutan ko na ulitin doon nung pumunta kami ng bubutasan na Pabubutasan na? Para sa doorknob? Oo, yun. Kasi nakalimutan ko sabihin. Oo, okay lang di. Sasabihin ko lang. Kasi oo nga naman, kung sila Kuya Aras pa magbubutas nun mas maganda kung sukat na din na Hindi damit lang. Dadaan din kami tal doon din naman yung gawaan sa salamin. Di ba? Sige po. Ano pa bang kailangan pa nila Kuya Aras na iba maliban doon? Nga ano naman siguro yung semento. Bago, semento. Yun lang, tsaka yung gulong ata. May ano siya, kahit daw siya maghanap, kaso yung pinaproblema yung karga ka na. Pwede sa amin. Basta kontak nyo kami. Yun, siguro. Yung pick up na dali namin. Para pick upin na lang dadali namin. Sige po. Ako nag-ano na dyan. Sige po. Basta sabihan po kami kung napipick upin na yung ano. Okay. So, paano? Gusto ko sanang tanongin si Ate Lynn dito. Ay, ikaw pala yun? Yung may nilalapit kayo nung nakaraan? Oo. Pwede bang puntahan ngayon yun? Pwede, kasi sabi ko nga, makita ko siya kahapon. Sabi ko, hindi ko kasi alam ang bahay noon. Pero ang alam ko pa noon. Kasi hindi ko alam talaga ang bahay noon. Okay. Kahapon din niya rin, hindi mo natanong sa saan banda? Ano, basta ang alam ko yung papaplastikan siya Anong ganyan? Lalapit din. Kasi kako-parent ko siya. Okay. Sige, ano na lang. Try na lang hanapin siguro. Annabelle. Bigyan mo lang kami ng possible na pwede namin puntahan ngayon. Pupuntahan namin. Bagay, pwede kayo kaso hindi ko rin alam total yung bahay. Pero ang way ng daanan niya, alam ko. Yun. Sige po. Ay, ganito pala. Kung bukas po magtatrabaho din ba sila Kuya Mark bukas? Ay, si Kuya Mark, si Kuya Aris. Oo, kasi sabi niya sa akin, kahapon, akala ko kasi papasok siya. Sabi sa akin, dito daw siya gagawin, hindi nga daw matatapos pag hindi. Oo nga po, nakikita ko nga din Kaya nga kung minsan parang gusto ko na magkausap kay Kuya Aris Kasi talagang naiinip na rin talaga ako guys. Kasi alam mo yun, maganda din kasi matapos na natin yung pinapagawang bahay para na sa ganun na may makalipat na rin sa atin niya at maging independent na rin talaga sila. Okay. So, Ate Isil, magbili po kayo ng pang-ulam nila bukas. Sige po, tsaka para po may pang sila, may pang dagdag sa pang-ulam. Thank you. Sige po. Salamat. Sige po, wala ko naman. Tinan niya. Dagdag mo sa sa allowance. Huwag kang bibili ng makeup ha, tinan niya. Makeup ka. Huwag mo para bili ng makeup. Ang bili mo yung mga importante lang muna, At saka, kamusta yung hinuhulugan niya? Nakakahulog ba? Okay naman? 1K yung savings nila. Okay. Okay. May kasi siya guys, yung isinalis siya nila Ate Isil dun sa hinuhulugan na parang ipon niya rin naman kasi para sa kanya din naman yun Siya bangko pero parang bangko na nagsisave ka ng pera. So isinali siya doon. So every yung hulog niya? Tuwing Martes siya naghuhulog doon guys. Maganda yun para kay Ate niya yun. Diba? Hindi naman para sa iba yun, para sa kanila naman.
Okay, so sige, mag-backup muna kami and then may mga pupuntahan pa din kasi kami ngayong araw. At least nakita ko naman yung yung progress ng bahay kapag ka nandito din talaga si Kuya Aris, ibang-iba. Ibang-iba kaya talagang babawi tayo kay Kuya Aris once na na to. Okay. Punta muna ako doon. Baka may nakalista na siya ng tiles. Ayan, punta muna ako dati niya. Ha? Kunin ko muna to. Sige po, wala naman. Tara guys. Punta tayo dito sa likod. 63 kuya. 63 piraso ng 6x3. 6x6. Ay, 6x3, 6x6. Okay. Ito lang yung flooring, hindi ko na ito sinalo. Dito iba kasi yung dito, di ba? Hindi naman kasi pwedeng parehas din yan eh. Pwede naman. Yung panglababo, pwede naman. Yung panlababo na tiles talaga. Pero yung dito na. Dito na muna. Kasama naman yung... Kasama na sa loob ng CR. Sige po. Tapos simento ilan? Ikaw na tayo 15 kasama pang... 15, sige. Tapos kay Aris, nabanggit sa akin may makukunan ka daw ng gulong. Pipick upin namin. Pagka meron. Oo, pagka meron. Tatanong. Gamitin namin yung pick up. Ha? Okay. Tapos... Friend lang natin. Pero wala pa kayo ng kampanan. Oo nga eh. Kakala ko ngayon hindi kakabit eh. Dadaan ako din ngayon. Sabihan ko din na butasan, lagayan ng doorknob. Ano? Boy, pwede mong taas. Ito ba, Kuya Aris? Anong sukat ito? 80-90. Mabukbuk pa tayo. 80. Yun ang 90 yung... 80-90. Okay. 80 lang. 80-90 lang. Ano kayong taas na ano yun? Ikaw, ano lang yun? Ano na yung dumating yun? Sabi kasi nila kahit walang sukat kasi sila pa naman wala pa naman daw hamba eh. Tama ba? Ganun ba talaga? Kasi sabi ko sa kanila, ba't din yung susukatan? Alam ko kasi susukatan dapat nila yun eh. Pero sabi nila kahit wala na daw sukat, Yan ang hamba nila. gawa nang sila naman daw ng hamba. Kasi yung panara. Yung panara. Tapos dadaanan ko din yung gumagawa ng salamin kay Aris. Merindahan na po kayo? Yan yung... Kuha lang po kayo dun kung ano yung pwede. Kuya Aris ha? At kami naman po ang bahala dun. Bukas po magbili kayo ng... Matrabaho ka bukas? Sige po. Maluto naman daw si Ate Isel ng tanghalian niyo bukas. Okay. Paano Sabado ngayon? Sino yung nagtrabaho nung nakaraan? Bali, nakailang araw kayo kuya ng trabaho? 3 araw lang. Bali, 3 araw ngayong linggo ano? Okay, sige. Dito tayo. Wait lang. Tatalahan ko na sinanalo. Ako pala lababo. Ano yung single? Sige lang. Lista ba? Lista ba? Yung pin lang ako na yun. Ganit lang yun. Sa atin, hindi ko pala. Sino yung nagbali daw kaya talimdi? Sino yung nagtrabaho na yun? Sino bumali ito? Siguro yun. Hindi ko naman ako. Magkano binali? 700 plus daw yata. Yako? Oo, yung asawa ko. Nagbali sa kanya? Oo, kahapon. Hindi ko naman ako magkano. Wala na. Ilang masan ko nung wala si Alam Sumar? Kailangan yung palit, yung dapat palit. Dito naman. Sabi lang. 3 days yung trabaho 3 days ngayon, Tapos nabali mo yung isang araw. Hindi ko naman ako magkano ko yung 700 plus daw, hindi kulang pa siguro para sa isang araw. Ano? Bali 2 araw ito yung kulang dun sa binali. Tapos kay kuya buong 3 araw. Sige, lang. Kunin ko lang. Labas muna tayo dito. At yung mga karpentero ay Sabado kasi ngayon. Araw ng pagsahod nila. So magpasahod tayo ngayon para na sa ganun ay tawag dito. Baka kailangan din kasi ng pamilya nila, di ba? Kaya dapat lang din magpasahod tayo ng tamang araw. Pero sana yun, alam ko naman matatapos na rin to within 5 days, wala pa siguro matapos na to nila Kuya Aris, makalipat na to ilatin ninyo. Wala nga po kuya Mat. Ha? Sana nga sasabihin ko baka lang po sa nanonood yun. Baka ano? Nanonood. Wala na problema yun. Kasi po sa akin lang po kung ako sa Kuya Mat nakakahiya po sa iyo. Kasi nga po sa isa nga po buwili nga po kayong bike para doon. Ayun nga din inisip ko Tapos pag po kayo punta doon, suwiside. Bigyan po ninyong pera. Ayun nga din eh. Pero Kasi napapanood ko po.
Hayaan mo na. Siguro may ibang reason yung kuya mo. Ano? Hayaan mo na lang. Basta mahalaga kahit paano isip mo nakatulong tayo sa kanya. Yun na lang ano. Kasi siyempre nakakatulong din kami sa kanya kahit paano, kahit konti kasi kapatid mo siya. Lang po, kung nanonood po siya, sasabihin ko na lang po sa kanya, kung talagang gagawa ka pa, gawa ka, wala namang problema sa akin. Kung may problema ka, sa atin na lang yung dalawa. Bakit may hindi ba kayo pagkakaintindihan? Wala naman. May hindi ba kayo pagkakaintindihan? Wala naman. Sa amin na lang yung Okay, pero nung mga nakaraan nagtatrabaho dito? Nung mga nakaraan nagtatrabaho siya dito, may hindi ba maayos na pagkakaintindihan? Meron. alam, sa amin na lang po yung Okay, respeto ko naman. Sa inyo na lang magkapatid yun. Sige. Okay, so may hindi daw sila pagkakaintindihan magkapatid. Sa kanila na lang daw dalawa. Sila na, sabi nga niya, magtrabaho siya. Kung magtatrabaho at yung personal nilang problema, pwede naman nila pag-usapan magkapatid. Labas sa trabaho. Tama naman, sa atin niya. huwag na namang pansin kung may problema. Kasi income pa din naman niya yun, di ba? Sa sahod pa rin naman siya, sa pinagtatrabahuhan niya. Makakatulong sa pamilya niya, di ba? Tama naman sa atin niya dun, guys, na huwag mo na lang pansinin kung anong problema natin at basta magtrabaho ka para din sa pamilya mo, di ba? Kasi income pa din naman yun eh. Ang sinasabi ni ate niya, pinupoint niya, nakakahiya daw sa atin kasi unang-una, yun nga, kahit paano daw nagpapaabot tayo ng tulong, kahit konting tulong sa kanyang kapatid na Kuya Mark. So sa akin wala namang problema, hindi ko naman iniisip yung tulong na naibibigay. Ang ano lang sa akin iniisip ko lang baka nga may problema sila na pwedeng maayos. Ang nga po yung bahay, habang napapanood kung habang nagbubuo, masaya. Masaya. Sino ikaw? Apa. Masaya ka na? Apa. Na nakikita mong pabuo ng pabuo? Ako, yan lang po, malungkot din kasi alis na kayo. Oo, hindi, wala namang problema atin niya. Yung team naman namin nandito pa din, mabisita pa din naman kami dito. Ano? Para po, siyempre mamonitor namin kayo kung kamusta na ba yung takbo ng buhay niyo, baka mamaya nampalok na ulit kayo. Hindi namin alam. Siyempre ang Team Marcos ay lagi nandiyan, nakaalalay pa rin. Ano? Okay. So tara guys, lalabas tayo. Ay, magpapasahod pa pala muna. Pupunta tayo dito sa mga kinakailangan puntahan para dito sa bahay natin ninyo. Para matapos na. Ano, makuha na natin lababo, tiles, yung sa pinto, yung sa bintana, and then wala, tapos na, pipinturahan na lang. Okay, labas na tayo at maraming salamat sa lahat ng sumama sa araw na to. And then mamaya may pupuntahan tayong bagong i-vlog after natin magpasahod. 3 araw sa'yo, di ba? Tapos sa kanya 3 pero nabali na niya yung isang araw. Okay, yung kulang niya tatanungin ko pa kay Ate Lindy, dadagdag ko na lang yun. 700 plus kasi sabi 750 yata, so 50 na lang din naman yung kulang. Kung ganon. So sa'yo, natrabaho mo ay 3 araw, total ng magkano? 1.8. 3 araw. Tapos plus yung sa kanya na 2 araw plus mo nga. 1.6. Okay, 1.8 plus 1.6. Okay. Papalitan mo na lang kuya yung 3.4. 3.4. Bigyan mo na lang ako ng ano. Diyan kay nanay. Sige, papalitan mo na lang, antayin ko. Okay guys, so maraming salamat sa lahat na sumama sa amin sa mission na to at sana itong bago nating tutulungan ay makatulong tayo ng sapat o talagang sa pangangailangan nila. Ma-point natin sana yung totoong pangangailangan ng bawat tinutulungan natin. Ano? Sana maibigay natin yung tulong na talagang nararapat para sa kanila. At maraming salamat ulit sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa team namin. Kahapon guys, update ko lang pala, nabanggit ko na kanina, nakakuha na ng passport si Luke, naka-apply na sa 23 ang release, tapos si JM naka-apply na din, si Marcos Liit, si Cairo. Ang kulang na lang po sa Monday, babalik kami si Mac at saka si MJ. Kami naman ni Commander meron na, hindi pa naman kailangan i-renew. So sana tuloy na tong pag-Hong Kong natin ngayong darating na December. Kita-kits tayo dyan sa Hong Kong. At guys, maglalaan kami ng konting effort para makapamahagi din sa inyo, kagaya ng sabi ko, yung magpapagawa tayo kahit munting souvenir na sana kahit na simple lang ma-appreciate nyo kung ano lang yung makakaya ng team namin, di ba? At least may alaala kami na maibibigay sa inyo pagpunta namin dyan sa Hong Kong. At sana mag-enjoy tayo pare-parehas, magpakasaya tayo kapag nagkita-kita tayo, gawa tayo ng memories na magkakasama tayo mga viewers at ang team namin.
Ayun, pipilitin natin maging masaya. Ingat po kayo, kita kasi lang dyan. Suportahan nyo Commander Marcos Rans TV. Sayang lang si Rans kung walang sakit kasama talaga yan. Magpagaling muna siya. Marami pa naman pagkakataon pwede pang maulit-ulit. At ayun, ingat kayo, God bless po.